Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong sasakyan, kasabay ng tunog ng mga nagbagsakang plastik at nagtilamsikang likido. Napaprena ng biglaan si Lika, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, habang ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ano ba yon? Sigaw niya sa sarili. Kasabay nito, muling nagring ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng boss niyang si Sir Alfred ang nagniningning sa screen. Pangatlong tawag na nito sa loob ng 10 minuto. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Lika, nasaan ka na? The client is already here. Ito, di makulangan, baka nakakalimutan mo, bulyaw ng boses mula sa kabilang linya. Sorry, sir. Papunta na po, may kaunting aberya lang dito sa parking, sagot ni Lika. Pilit na pinapakalma ang sariling boses, kahit pa kumakalam ang kanyang sikmura sa halo-halong kaba at inis. Anong aberya? Bilisan mo. Ang folder, dala mo, di ba? Nandoon lahat ng kailangan para sa presentasyon. Opo, sir. Dala ko po. Good. 5 minutes, Lika. Or else. At binabaan siya ng tawag. Or else. Ang dalawang salitang iyon ay parang bombang sumabog sa kanyang isipan. Or else, maghanap ka na ng bagong trabaho. Or else, paano mo na pag-aaralin ang kapatid mo? Napuno ng galit ang dibdib ni Lika. Ang lahat ng stress, puyat, at pressure ay tila naghanap ng paglalabasan. At ang paglalabasan nito ay ang kung sinumang may kasalanan ng nakakabinging kalabog kanina. Padabog niyang binuksan ang pinto ng itim na thi. Ang amoy ng mamahaling leather sa loob ng sasakyan ay hinalinhan ng amoy ng floor wax at panlinis. Sa harap ng kanyang bumper, nakataob ang isang asul na janitor cart. Nagkalat ang mga basahan, bote ng sabon, at isang timba na tumapon ang laman sa semento. At sa gitna ng lahat ng kalat, nakatayo ang isang lalaki. Payat ito, nakasuot ng asul na uniforme, at dahan-dahang yumuyuko para pulutin ang mga nagkalat na gamit. Hoy, sigaw ni Lika, at ang boses niya ay tila pumunit sa katahimikan ng parking lot. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ano ka, bulag? Huminto sa pagpulot ang lalaki at dahan-dahang humarap sa kanya. Hindi ito nagsalita. Nakayuko lang ito, tila pinagmamasdan ang basang sahig. Lalong uminit ang ulo ni Lika. Ang katahimikan ng lalaki ay parang gasolinang ibinuhos sa kanyang galit. Lumapit siya, dinuduro ito ng daliri. Alam mo ba kung gaano kaimportante ang hinahabol kong oras? Alam mo ba kung magkano itong sasakyan na to para banggain lang ng cart mo? Sa lahat ba naman ng lugar, dito ka pahaharang-harang, tuloy-tuloy niyang sabi, hindi na alintana kung may nakakarinig sa kanya. Paano ka ba nakakuha ng trabaho rito kung tatanga-tanga ka? Sa wakas, nag-angat ng tingin ang lalaki. At sa isang saglit, natigilan si Lika. Ang mga mata nito. May kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito galit, hindi takot. Malungkot, iyon ang salita. Isang malalim, kalmadong lungkot na tila hindi nababagay sa isang simpleng janitor na napapagalitan. Parang may dala itong bigat na higit pa sa natapong timba ng tubig. Pasensya na po, ma'am, sabi nito sa isang mahinang boses na halos pabulong lang. Hindi ko po sinasadya. Aayusin ko po ito agad. Muling yumuko ang lalaki at ipinagpatuloy ang pagpulot sa mga gamit. Ang simpleng paghingi nito ng tawad, na walang pagdadahilan o paglaban, ay tila nag-iwan ng maliit na tinik sa konsensya ni Lika. Ngunit iwinaksi niya ang pakiramdam na iyon. Wala siyang oras para sa konsensya. May kliyente siyang naghihintay. Siguraduhin mo lang, huli niyang sabi, bago padabog na bumalik sa sasakyan. Pinaharurot niya ang makina at mabilis na umalis, iniwan ang lalaki sa gitna ng kanyang kalat. Habang paakyat siya sa parking ramp, hindi niya maiwasang sulyapan ito sa side mirror. Nakaluhod na ito ngayon gamit ang isang basahan para punasan ang sahig. Nag-iisa. Tahimik. Bahala siya dyan. Kasalanan niya, sabi ni Lika sa kanyang isip, pilit na pinapatigas ang puso. Pagdating niya sa lobby ng opisina ng kanyang boss, sinalubong siya ng sekretarya. Nasa conference room na sila, Ma'am Lika. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir Alfred. Okay, salamat, mabilis niyang sagot habang kinakapa ang passenger seat sa tabi niya. Hinahanap niya ang malaking brown na folder. Wala. Kinapa niya ang likurang upuan. Wala rin.
Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Pinilit niyang alalahanin. Saan niya huling inilagay ang folder? Sa passenger seat. Imposibleng mawala. Baka nahulog lang. Pero kahit anong tingin niya sa loob ng sasakyan, wala ang folder. At doon niya naalala. Ang biglaang pagpreno. Ang pagyanig. Ang pagbukas niya ng pinto. Posible kayang sa sobrang pagmamadali at galit niya, nahulog ito palabas ng sasakyan kanina nang buksan niya ang pinto. Diyos ko, bulong niya. Ang folder. Ang kontrata. Ang buong presentasyon. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at halos takbuhin ang pabalik sa elevator. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat palapag na binababa ng elevator ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Handa na siyang makita ang pinakamalala, isang basang-basa na folder, mga dokumentong wasak at hindi na mababasa, nalulutang-lutang sa sahig ng parking lot. Nang bumukas ang pinto ng elevator, sumalubong sa kanya ang katahimikan. Kumaripas siya ng takbo pabalik sa eksaktong lugar kung saan nangyari ang insidente. Ngunit wala na ang kalat. Ang sahig ay tuyo na, maliban sa ilang bahagyang basa na marka. Wala na ang janitor cart. Wala na ang timba. At wala na rin ang janitor. Napahinto si Lika, hingal na hingal. Tumingin siya sa paligid. Baka may nakapulot. Baka tinapon na. Ito na ba ang katapusan ng trabaho niya? At doon niya ito nakita. Maingat na nakapatong sa ibabaw ng hood ng kanyang makintab at itim na ifi, sa mismong gitna, na tila isang regalong naghihintay sa kanya. Ang brown na folder. Buo. Hindi basa. Hindi nasira. Nakatayo lang doon si Lika, nakatingin sa folder, habang ang tibok ng kanyang puso ay unti-unting bumabalik sa normal. Hinawakan niya ito. Tuyong-tuyo. May nagligtas nito. Ang taong sinigawan niya, minura at tinawag na tanga. Lumingalinga siya, hinahanap ang lalaking may malungkot na mga mata. Pero wala na ito. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng parking lot at ang biglaang bigat ng hiya na nagsimulang pumuno sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng malawak at malamig na parking lot na ito ay kabisado na ni Ramon. Ang bawat guhit, bawat poste, bawat patak ng langis sa semento. Dito umiikot ang mundo niya sa loob ng 8 oras, 5 araw sa isang linggo. Isang mundong tahimik, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng mga sasakyang dumadaan at ang lagitlit ng gulong ng kanyang cart. Pinunasan niya ang huling bahid ng basa sa sahig, ang amoy ng panlinis ay nanunuot sa kanyang ilong. Tapos na. Para bang walang nangyari. Para bang hindi siya nasigawan, namura, o nahusgahan ilang minuto lang ang nakalipas. Sanay na siya. Sa trabaho niya, kasama na iyon sa sahod. Ang tingnan na parang hindi umiiral, o mas malala, ang tingnan na parang isang istorbo. Pero ang babae kanina si Ma'am Lika. Iba siya. Ang mga salita niya ay matutulis, parang mga bubog na bumabaon. Ngunit sa likod ng galit sa mga mata nito, may nakita si Ramon na iba pa. Pagod. Stress. Pag-aalala. Mga bagay na katulad din ng nararamdaman niya, ngunit ipinapakita lang sa ibang paraan. Hindi siya nagalit. Sa halip, naawa siya. Naawa siya sa babaeng kailangang magsuot ng baluting bakal para lang harapin ang bawat araw. Pinulot niya ang huling basahan at ibinalik sa cart. Hahakbang na sana siya paalis nang may mapansin siyang isang bagay sa sahig, malapit sa kung saan nakaparada ang itim na hi kanina. Isang malaking brown na folder. Medyo nayupi ang isang kanto pero tuyo. Agad niyang naintindihan. Ito siguro ang dahilan ng pagmamadali ng babae. Ito ang dahilan ng init ng ulo nito. Dahan-dahan niya itong pinulot, pinagpagan, at maingat na inilapag sa hood ng isa pang sasakyan para hindi madumihan habang tinatapos niya ang paglilinis. Nang matuyo na ang sahig, kinuha niya ulit ang folder at maingat na ipinatong sa hood ng sasakyan ng boss ni Ma'am Lika na alam niyang babalikan nito. Pagkatapos, itinulak na niya ang kanyang cart at nagpatuloy sa kanyang ruta, tila aninong gumagalaw sa gitna ng mga mamahaling sasakyan. Mon! Kanina pa kita hinahanap. Napalingon si Ramon. Si Marites, ang kasamahan niyang janitress, ay papalapit, may dalang 2 baso ng kape. Ang ngiti nito ay kasing lapad ng dati.
Oh, Tess, mahinang sagot niya. Kape tayo, alok nito, inaabot ang isang baso. Narinig ko yung sigawan kanina. Grabe yung driver na yun, no? Kung ako yun, sinagot ko na. Akala mo kung sino? Kinuha ni Ramon ang kape pero hindi sumagot. Tumango lang siya bilang pasasalamat. Ayaw niyang makisali sa chismis. Hayaan mo na yun, Mon. Mga stress lang yan sa buhay, patuloy ni Maritz na hindi napapansin ang pananahimik niya. Kumusta ka na pala? Balita ko, uuwi ka raw ng probinsya sa Sabado. Kailangan, maikling sagot ni Ramon, humigop ng kape. May okasyon ba? Fiesta. Umiling si Ramon. Wala naman. Bibisitahin ko lang sila. Sila. Tumango lang ulit si Ramon, umaasang titigil na ito sa pagtatanong. May mga bagay sa buhay niya na mas gusto niyang itago sa sarili. Hindi dahil sa ikinahihiya niya, kundi dahil komplikado. Mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi makakaintindi. Nang matapos ang kanilang shift, habang naglalakad sa parking lot papunta sa sakayan ng bus, napadaan si Ramon sa pwesto kung saan nakaparada ang AV ni Lika. Wala na ang sasakyan, pero may napansin siyang kumikinang sa sahig. Yumuko siya at pinulot ito. Isang piraso ng basag na salamin. Tiningnan niya ang mga GFS camera sa itaas. Posible kayang sa lakas ng impact kanina, hindi lang ang cart niya ang nasira. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa lugar ng banggaan. Ininspeksyon niya ang semento. Doon, sa ilalim ng isang nakaparadang kotse, nakita niya ang iba pang piraso ng salamin. At sa tabi nito, ang itim na case ng isang side mirror. Kinabahan si Ramon. Kung nabasag pala ang side mirror ng babae at hindi niya ito napansin, delikado ang pagmamaneho nito. Paano kung kailangan niyang lumipat ng lane? Paano kung may motor na hindi niya makita? Bumalik siya sa locker room. Sa isip niya, wala na siyang pakialam dapat doon. Pinagalitan na siya, minura. Sapat na iyon. Pero hindi mapakali ang konsensya niya. Paano kung maaksidente ito dahil sa kanya? Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa isang lumang notebook at isang ballpen na laging nasa kanyang bulsa. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng locker room, maingat siyang nagsulat. Maamli ka, basag po ang side mirror ninyo. Napansin ko lang po kanina. Mag-ingat po kayo sa pag-drive. Ramon, janitor. Pinag-isipan niya kung ilalagay ba niya ang pangalan niya, pero naisip niyang mas mabuti nang malaman nito kung sino ang nag-iwan ng mensahe. Itinupi niya ang papel at lumabas ulit. Hindi niya alam kung saan nakatira si Lika, pero alam niya kung saan ito nag-aabang ng kliyente tuwing umaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa isa sa mga company car na alam niyang ginagamit ni Lika, at maingat na ipinasok ang nakatuping papel sa siwang ng bintana sa driver's side, sapat lang para hindi ito liparin ng hangin. Nakahinga siya ng maluwag. Gumaan ang pakiramdam niya. Kahit papaano, nakabawi siya. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan ng bus, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Ang pangalan sa screen ay nagpaintindi sa kanya kung bakit ang mga mata niya ay laging mukhang malungkot. Elena! Sinagot niya ito agad. Hello? Kuya. Ang boses sa kabilang linya ay parang sa isang bata, garalgal at puno ng takot. Kuya! Yung baso na basag ko di. Narinig niya ang tunog ng paghikbi. Napapikit si Ramon at ang bigat na laging nakapasan sa kanyang balikat ay tila lalong bumigat. Okay lang yan, Elena. Huwag mong pupulutin, ha? Baka masugatan ka. Nasaan si Aling Nita? Umalis bumili ng sukad. Patuloy ang pag-iyak nito. Kuya, galit ka? Hindi ako galit, mabilis niyang sagot, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Huwag kang iiyak. Pauwi na si kuya. Hintayin mo ako, ha? Dalian mo lang, Aling Nita. Kuya. Uwi ka na, G. Uwi ako. Hintayin mo ako. Ibinaba niya ang tawag at napabuntong hininga. Pinagmasdan niya ang mga nagtataasang gusali ng gis, mga ilaw na kumikinang na parang mga bituin. Sa likod ng bawat bintanang iyon, may mga taong may sariling problema, sariling bigat na dinadala. Mga taong katulad ni Maam Lika. At mga taong katulad niya. Naglakad na siya papunta sa sakayan,
pasan ang bigat ng isang responsibilidad na hindi niya maaaring talikuran, at ang alaala ng isang babaeng may galit na mga mata at isang basag na salamin. Kinabukasan, maagang pumasok si Lika. Hindi dahil may importanteng kliyente siyang susunduin, kundi dahil may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan mula pa kagabi. Matapos ang nakakapanindig balahibong araw kahapon, ang muntik nang mawala na folder, at ang pagkakatuklas sa tunay na nangyari, hindi siya mapakali. Pagdating niya sa kanyang service vehicle, nakita niya agad ang maliit na piraso ng papel na nakaipit sa bintana. Kinuha niya ito at binuklat. Ma'am Lika, basag po ang side mirror ninyo. Napansin ko lang po kanina. Mag-ingat po kayo sa pag-drive. Ramon, janitor. Napatingin siya sa kanyang side mirror. Basag nga. May malaking lamat sa gitna. Kahapon, sa sobrang taranta at galit niya, hindi niya ito napansin. Ang tanging nakapansin ay ang taong sinigawan niya. Isang pamilyar na bigat ang pumuno sa kanyang dibdib. Hiya. Isang matinding hiya na sinamahan ng konsensya. Hindi lang niya ito sinigawan, hinusgahan niya ang buong pagkatao nito dahil lang sa isang aksidente. Pero ano ang isinukli nito? Pagmamalasakit. 2 beses na. Hindi na niya kayang palampasin ito. Kailangan niyang gawin ang tama. Dumaan muna siya sa isang maliit na coffee shop sa labas ng building. Bumili siya ng 2 mainit na kape at isang supot ng bagong lutong pandesal. Dala-dala ang mga ito, pumasok siya sa gusali, hindi papunta sa lobby ng mga empleyado, kundi sa service entrance kung saan madalas nag-uumpisa ang mga maintenance staff. Nararamdaman niya ang tingin ng ilang gwardiya at utility workers. Isang company driver na nakauniporme, may dalang almusal, na tila may hinahanap sa kanilang teritoryo. Binaliwala niya sila. Ang tanging nasa isip niya ay mahanap si Ramon. Natagpuan niya ito sa isang tahimik na hallway sa basement, nagmamop ng sahig. Nakatalikod ito at ang bawat galaw ay kalmado at tiyak. Tila may sariling ritmo. Ramon. Mahina lang ang pagkakabigkas niya, pero sapat na para marinig ito sa katahimikan ng lugar. Huminto ito sa paggalaw at dahan-dahang lumingon. Sa mukha nito, nakita ni Lika ang bahagyang gulat na agad napalitan ng pamilyar na kalmadong ekspresyon. Ma'am Lika, sabi nito, bahagyang yumuko. Dahan-dahang lumapit si Lika, ramdam ang bawat hakbang. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Para sa'yo, sabi niya, inaabot ang isang baso ng kape at ang supot ng pandesal. Salamat para kahapon. Sa folder. At dito. Itinuro niya ang hawak na note. Tiningnan ni Ramon ang mga iniaabot niya, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, parang nag-aalangan ito, na lalong nagpatindi sa hiya ni Lika. Sige na, kunin mo na, pilit niya. Pasasalamat ko yan. At sorry. Ang salitang sorry ay tila ang pinakamabigat na salitang binitawan niya sa buong buhay niya. Sa wakas, kinuha ni Ramon ang kape at tinapay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lika itong ngumiti. Hindi isang malapad na ngiti, kundi isang bahagyang pag-angat lang ng gilid ng kanyang mga labi. Pero sapat na iyon para magbago ang buong aura ng mukha nito. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay tila bahagyang nabawasan. Salamat po, ma'am, sabi nito. Pero hindi niyo na po kailangang mag-abala. Hindi kailangan, giit ni Lika. Mali yung ginawa ko kahapon. Stress lang ako, pero hindi yun dahilan para magsalita ako ng ganun. Pasensya ka na talaga. Tumango si Ramon. Okay lang po. Lahat naman po tayo napapagod. Ang simpleng pangunawang iyon ay mas lalong nagpagaan sa dibdib ni Lika. Sumandal siya sa pader habang si Ramon naman ay humigop sa kape. Sa loob ng ilang sandali, tanging katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Hindi isang awkward na katahimikan, kundi isang komportableng pananahimik. Lagi ka bang dito naka-assign? Tanong ni Lika, para basagin ang katahimikan. Dito po talaga sa basement at parking area. Mas tahimik po dito, sagot ni Ramon. Halata nga. Napangiti si Lika. Ako naman palipat-lipat. Kung saan kailangan ng boss ko. Minsan Makati, minsan Ihisi, minsan airport. Nakakapagod din eh. Mukha nga po, sabi ni Ramon. Tumingin ito sa kanya. Pero mukhang gusto niya naman po ang trabaho niyo. Nagkibit balikat si Lika.
Kailangan para sa pamilya. May kung anong koneksyon ang namuo sa mga salitang iyon. Isang pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng paliwanag. Mula sa dulo ng hallway, sa likod ng isang malaking poste, may isang pares ng matang-matamang nagmamasid. Si Maritz. Papunta sana siya sa locker nang makita niya ang eksena, si Elika, ang supladang driver, at si Ramon, na kaswal na nag-uusap habang umiinom ng kape. Ang kape na hindi man lang niya natanggap mula kay Ramon. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Elika kay Ramon. At ang mas masakit, nakita niya ang bihirang-bihirang pagngiti sa mga labi ni Ramon. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita na para sa kanya. Isang matinding kurot ng inggit ang naramdaman niya, mainit at mapait. Bakit sa babaeng iyon? Ano ang espesyal sa isang driver na halos isumpa si Ramon kahapon? Samantala, sa hallway, nagpapatuloy ang pag-uusap. Sige, kailangan ko nang umalis, sabi ni Lika, tinitingnan ang kanyang relo. Salamat ulit, ha? Salamat din po sa kape, ma'am, sagot ni Ramon. Lika na lang. Huwag nang ma'am, sabi niya, at sa sarili niyang gulat, ngumiti siya. Akmang tatalikod na si Lika nang biglang tumunog ang cellphone ni Ramon. Ang tunog ay malakas sa tahimik na hallway. Napasulyap si Lika sa screen nito bago pa man ito mabilis na makuha ni Ramon mula sa kanyang bulsa. Elena, mahal. Iyon ang pangalang nabasa niya. Mahal. Ang ngiti sa mukha ni Ramon ay biglang naglaho. Isang pamilyar na bakas ng pag-aalala ang muling lumitaw sa kanyang mga mata. Mabilis niyang sinagot ang tawag, bahagyang tumalikod kay Elika. Hello? Bakit? Kumain ka na ba? Mahinang sabi niya sa telepono, ang boses niya ay puno ng paglalambing at pag-aalala. Lumakad ito palayo ng ilang hakbang, tila naghahanap ng privacy. Sige mag-iingat ka dyan, ha? Tatawag ako ulit mamaya. Pagkatapos ng tawag, humarap siyang muli kay Elika, pero iba na. Ang pader na tila gumuho kanina ay muling bumalik. Ang koneksyon na naramdaman ni Elika ay naputol. Pasensya na, sabi nito. Okay lang, sagot ni Elika, kahit pa hindi. Sige, una na ako. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, dala-dala ang isang bagong tanong sa kanyang isipan. Sino si Elena? At bakit mahal ang pangalan niya sa telepono ni Ramon? Naiwan siyang nagtataka, habang sa dulo ng hallway si Marites ay napangisi. May nalaman siyang bago. Isang pangalan. Isang posibleng kahinaan. Ang sumunod na mga araw ay nagkaroon ng bagong ritual para kay Elika. Ang kanyang umaga ay hindi na nagsisimula sa stress ng paghahabol sa oras, kundi sa isang maliit na paglihis ng landas papunta sa coffee shop. 2 kape. Isang itim at matapang para sa kanya, at isang may kaunting gatas para kay Ramon. Hindi niya alam kung paano niya nalaman na iyon ang gusto nito, nahulaan niya lang. At sa unang beses na inabot niya ito, ang paraan ng pagtingin ni Ramon sa kape, at pagkatapos sa kanya, ay nagsabing tama ang hula niya. Ang kanilang mga pagkikita ay laging saglit lang, mga ninakaw na sandali sa gitna ng abalang araw. Sa isang sulok ng parking lot, sa tabi ng kanyang sasakyan, o sa tahimik na hallway sa basement. Hindi sila nag-uusap tungkol sa malalalim na bagay. Tungkol lang sa panahon, sa traffic, sa kung anong ulam ang masarap sa kalapit na karinderya. Mga simpleng bagay na nagiging espesyal dahil sa katahimikan na kasama nito. Nasanay si Lika na si Ramon ay isang lalaking matipid magsalita. Ngunit natuklasan niyang siya ang pinakamagaling na tagapakinig na nakilala niya. Hindi ito sumasabad. Hindi ito nagbibigay ng payo na hindi naman niya hinihingi. Nakikinig lang ito at sa mga mata nito, nakikita ni Lika na naiintindihan siya. Isang hapon, habang hinihintay niya ang kanyang boss, nakita niya si Ramon na nakatayo sa tapat ng isang malaking poster ng isang travel agency sa lobby. Ang poster ay nagpapakita ng magagandang baybayin ng Palawan. Nakatitig lang ito doon, ang mop na hawak ay nakasandal sa pader, tila panandali ang dinala sa ibang lugar. Nilapitan siya ni Lika. Maganda dyan, sabi niya. Napalingon si Ramon, bahagyang nagulat. Ah, opo. Sabi nga nila. Pangarap kong makapunta dyan, pagpapatuloy ni Lika, na hindi niya alam kung bakit bigla siyang nag-open up. Pero hindi para magbakasyon. Tumingin ito sa kanya, naghihintay.
Pangarap ko magkaroon ng sarili kong van, sabi ni Lika, nakatingin din sa poster. Isang maliit na tour business. Ako ang magdadrive, ako ang tour guide. Dadalhin ko ang mga turista sa mga lugar na ganito. Yung hindi lang basta sa mga sikat, kundi sa mga tagong paraiso. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya tungkol sa pangarap na matagal na niyang itinatago, kahit sa sarili niyang pamilya. Isang pangarap na tila napakalayo at imposibleng abutin. Hindi nagsalita si Ramon. Tumingin lang ito sa kanya, at sa tingin na iyon, walang halong panghuhusga, walang duda. Ang nakita lang ni Lika ay purong suporta. Parang sinasabi ng mga mata nito, kaya mo yan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lika na ang kanyang imposibleng pangarap ay tila naging kaunti mas posible. Kinabukasan, may kakaiba siyang nadatnan. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang sasakyan, may isang bulaklak na maingat na nakalagay sa ibabaw ng driver's seat. Isang simpleng gumamela. Pula at sariwa pa, may hamog pa sa mga talulot nito. Napangiti si Lika, isang ngiting mula sa puso. Alam niya kung kanino galing. Walang iba. Kinuha niya ang bulaklak at inamoy ito. Walang halimuyak na tulad ng rosas o sampagita, pero para sa kanya, ito ang pinakamabangong bulaklak sa buong mundo. Maingat niya itong inilagay sa isang maliit na sisidlan ang tubig sa kanyang dashboard. Buong araw, sa gitna ng traffic at ng utos ng kanyang boss, sa tuwing napapasulyap siya sa gumamela, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang mga ninakaw na sandali ng kaligayahan ay tila laging may kasamang anino ng pagdududa. At ang aninong iyon ay laging may pangalang Elena Mahal. Sa tuwing nag-uusap sila at biglang tumutunog ang telepono ni Ramon, ang koneksyon nila ay biglang napuputol. Ang mga mata ni Ramon na kanina lang ay kalmado ay napupuno ng pag-aalala. Ang kanyang mga balikat ay muling naninigas. Lagi siyang lalayo, magsasalita sa pabulong na boses, at pagbalik niya, ang pader sa pagitan nila ay naroon na ulit. Isang araw, habang nagkakape sila, muling tumunog ang telepono. Nakita na naman ni Lika ang pangalan sa screen. Sa pagkakataong ito, hindi agad lumayo si Ramon. Sinagot niya ito sa tabi niya. Hello. Ako Tuti. Narinig ni Effie. Hello. Ako Tuti. Narinig ni Lika ang boses ni Ramon at agad niyang napansin ang pagbabago. Nawala ang kanyang karaniwang pagiging mahinahon. Ang boses niya ay naging malambing, puno ng pag-aalaga na may kahalong pag-aalala. Kumusta ka? Kumain na ako, Li. Nagkunwari si Lika na abala sa pag-inom ng kanyang kape, nakatingin sa malayo, pero ang buong pandinig niya ay nakatutok sa pag-uusap. Sino si Elena? Bakit mahal? Asawa ba niya ito? Girlfriend na itinatago? Ang mga tanong ay nagsimulang mag-unahan sa kanyang isipan, at kasabay nito ay isang pamilyar na kurot ng selos na pilit niyang iwinawaksi. Huwag kang mag-alala dyan. Alam ko. Kailangan na, di ba? Isang buntong hininga ang narinig ni Lika mula kay Ramon. Opo, magpapadala ako ng pera. Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan ngayon din. Pera. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lika. Kaya pala kailangan niyang itago. May responsibilidad siya. May pamilya. Sige na, ibababa ko na. Mag-iingat ka. Ako rin. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Ramon ang telepono at inilagay sa kanyang bulsa. Nang humarap siyang muli kay Lika, ang pader sa pagitan nila ay mas mataas at mas matibay na ngayon. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Pasensya ka na ulit, sabi nito sa mahinang boses. Kailangan ko na palang may aasikasuhin lang. Hindi na hinintay ni Ramon ang sagot ni Lika. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo, hindi papunta sa kanyang karaniwang pwesto sa basement, kundi papunta sa exit ng building. Naiwan si Lika na nakatayo roon, ang hawak na baso ng kape ay tila biglang lumamig. Ang init na dulot ng gumamela sa kanyang dashboard kanina ay napalitan ng panlalamig ng pagdududa. Sino ang pinapadalhan niya ng pera? Bakit kailangan niyang tigawan ng paraan? May kung anong nagtulak sa kanya. Isang kuryosidad na hindi niya mapigilan. Mabilis niyang inubos ang kanyang kape, itinapon ang baso sa basurahan at sumunod.
Naglakad siya ng may distansya, nagtatago sa likod ng mga poste at ng ibang mga taong naglalakad. Nakita niyang lumabas si Ramon sa gusali at tumawid sa kabilang kalsada. Ang mga hakbang nito ay mabilis at desidido. Sinundan niya ito ng tingin, at ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis nang makita niya kung saan ito patungo. Isang maliit na gusali na luma na ang pinta, nakasiksik sa pagitan ng isang laundry shop at isang maliit na kainan. Sa itaas ng pinto nito, may isang salitang nakasulat sa malalaking pulang letra na medyo kupas na, sanglaan. Isang pawn shop. Napahinto si Lika sa kanyang kinatatayuan sa kabilang kalsada, nagtago sa likod ng isang poste ng ilaw. Mula roon, kitang-kita niya ang pagpasok ni Ramon sa loob. Hindi niya makita kung ano ang ginagawa nito sa loob, ngunit alam niya kung para saan ang lugar na iyon. Isang lugar para sa mga taong nangangailangan ng agarang pera. Isang lugar na pinupuntahan kapag wala ng ibang mapagkukunan. Nakatayo lang doon si Lika, pinapanood ang pinto ng sanglaan, habang ang mga sasakyan ay dumadaan sa pagitan nila. Ang lahat ng simpleng kaligayahan na naramdaman niya sa mga nagdaang araw, ang kape, ang mga kwentuhan, ang gumamela, ay tila biglang nabura, napalitan ng isang mabigat at nakakabahalang tanong. Ano ang kanyang isinasanla? Para kay Maritz, ang bawat araw ay isang kompetisyon. Isang kompetisyon kung sino ang mas mabilis mag-mop, sino ang mas pinapansin ng supervisor, at higit sa lahat, sino ang makakakuha ng atensyon ni Ramon. At sa lahat ng kompetisyong iyon, pakiramdam niya ay lagi siyang talo. Lalo na ngayon. Nakikita niya ang lahat. Ang mga ninakaw na tingin. Ang mga ngiti. Ang kape na dala-dala ni Lika tuwing umaga na parabang isang handog sa isang hari. At si Ramon? Tinatanggap niya ang lahat ng ito. Ang lalaking halos hindi niya makausap ng higit sa 2 pangungusap ay nagiging ibang tao kapag si Lika na ang kaharap. Isang mainit at mapait na likido ang tila kumukulo sa kanyang sikmura sa tuwing nakikita niya sila. Inggit. Isang dalisay, walang halong inggit na unti-unting nagiging galit. Bakit siya? Ano ang mayroon sa supladang driver na iyon na wala siya? Mas masipag naman siya. Mas mabait siya kay Ramon. Pero bakit tila hangin lang siya para dito? Isang Biyernes ng hapon, narinig niya si Ramon na nagpapaalam sa kanilang supervisor na a-absent ito kinabukasan dahil uwi ng probinsya. Agad na umilaw ang isang bumbilya sa isipan ni Maritz. Probinsya. Doon. Doon marahil nakatira ang misteryosong Elena Mahal na naririnig niyang kausap nito sa telepono. Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isip. Mapanganib. Magastos. Pero kung ito ang paraan para malaman niya ang totoo at magkaroon ng alas laban kay Lika, gagawin niya. Kinabukasan, Sabado, maaga siyang gumising. Nagsuot siya ng damit na hindi pang trabaho, isang lumang jacket, at isang sombrero para hindi siya madaling makilala. Nagtungo siya sa terminal ng bus na alam niyang sinasakyan ni Ramon. Mula sa malayo, naghintay siya. At hindi nga siya nabigo. Nakita niya si Ramon na bumaba ng jeep, may dalang isang maliit na backpack, at sumakay sa bus na papuntang Laguna. Naghintay si Maritz ng ilang minuto bago siya sumakay sa kasunod na bus na may parehong ruta. Habang nasa biyahe, ang puso niya ay malakas na kumakabog sa halo-halong kaba at pananabik. Ano kaya ang matutuklasan ko? Pagbaba niya sa bayan, agad niyang natanaw si Ramon na sumasakay sa isang tricycle. Mabilis siyang humanap ng isa pa. Manong, pakisundan lang po yung tricycle sa unahan. Huwag po kayong masyadong magpapahalata, sabi niya sa driver, dinukot ang dagdag na bayad para wala ng tanong-tanong. Ang daan ay naging bako-bako. Iniwan nila ang sementadong kalsada at pumasok sa isang masikip na eskinita. Huminto ang tricycle ni Ramon sa tapat ng isang maliit, simpleng bahay na gawa sa pinaghalong kahoy at semento. Nagpahinto rin si Marites sa malayo, sa likod ng isang malaking puno ng mangga, kung saan hindi siya makikita. Bumaba si Ramon at pumasok sa bahay. Ilang sandali pa, lumabas ito, pero hindi na nag-iisa. Kasama nito ang isang babae. At isang batang lalaki na humigit kumulang 10 taong gulang. Nanlaki ang mga mata ni Maritz. Ang babae ay simple lang, nakasuot ng duster. Ang bata naman ay masayang tumakbo papunta sa isang duyan na nakasabit sa pagitan ng 2 puno. Agad na lumapit si Ramon sa bata, ginulo ang buhok nito, at itinulak ng marahan ang duyan.
Ang tawa ng bata ay umalingaw sa tahimik na paligid. Ang babae naman ay naupo sa isang upuang kahoy, nakangiting pinagmamasdan ang dalawa. Ito na. Ito na ang katotohanan. Dahan-dahang inilabas ni Maritz ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinututok niya ang kamera sa eksena. Tiniyak niyang nasa tamang anggulo siya. Isang anggulo kung saan si Ramon, ang babae, at ang bata ay magkakasama sa iisang frame. Mula sa kanyang posisyon, mukha silang isang perpektong pamilya na naglalaro sa kanilang bakuran. Isang masayang ama. Isang mapagmahal na ina. Isang masiglang anak. Click. Kinuhanan niya sila ng ilang beses, tinitiyak na mayroon siyang iperpektong tikuha. Isang litrato na hindi na kailangan ng paliwanag. Isang litratong kayang wasakin ang anumang tiwalang namamagitan kina Ramon at Lika. Napangisi si Maritz habang tinititigan ang mga litrato sa kanyang screen. Ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang panalo. Habang pabalik siya ng Maynila, ang bigat ng pagod at gasto sa kanyang bulsa ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam ng tagumpay. Hindi na niya kailangang makipagkompetensya. Hindi na niya kailangang maghabol. Ang kailangan lang niyang gawin ay itanim ang lason. Pagdating sa kanyang kwarto, muli niyang tiningnan ang litrato. Pinili niya ang pinakamalinaw, ang pinakakapanipaniwala. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang phone book at hinanap ang numero ni Lika na nakuha niya mula sa logbook ng mga gwardiya. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, maingat na pinipili ang bawat salita para magmukhang inosente at puno ng pag-aalala. Hi Lika, si Testo, yung kasama ni Mon. Free ka ba magkape bukas? May ipapakita lang sana ako sa'yo. About Mon. Send. Napabuntong hininga siya at isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lason ay handa ng kumalat. Nakatitig si Lika sa text message sa kanyang cellphone. Hi Lika, si Testo. May ipapakita lang sana ako sa'yo. About Mon. Sino si Tess? Ang kasamahan ni Ramon na janitress. Ang babaeng laging nakabuntot dito na may mga tinging hindi niya maintindihan. Ano naman kaya ang kailangan nito sa kanya? At tungkol kay Ramon? Isang bahagi ng isip ni Lika ang nagsasabing huwag na lang itong pansinin. Isang chismis lang siguro. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit na boses na pinalakas ng mga lihim na tawag at ng pagpunta ni Ramon sa sanglaan, ang nagsasabing kailangan niyang malaman. Pumayag siya. Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop kinabukasan, sa araw ng linggo. Pagdating ni Lika, nandoon na si Tess, nakaupo sa isang sulok, naglalaro sa kanyang cellphone. Umiti ito nang makita siya, isang ngiting tila pilit at kinakabahan. Hi Lika, salamat sa pagpunta, sabi nito. Okay lang, sagot ni Lika, umupo sa tapat nito. Ano nang meron? Hindi siya yung tipo na mahilig sa paligoy-ligoy. Bumuntong hininga si Tess, umiwas ng tingin na parabang nag-aalangan. Ano kasi medyo alanganin akong sabihin sa'yo, Kasi nakikita ko na parang nagiging close na kayo ni Mon. Kumunot ang noo ni Lika. O, anong problema doon? Wala sanang problema, sabi ni Tess, ang boses ay tila puno ng pag-aalala. Nag-aalala lang ako para sa'yo, Lika. Ayokong masaktan ka. Ang mga salitang iyon ay nagtanim ng kaba sa dibdib ni Lika. Diretsuhin mo na ako, Tess. Kasi si Mon mabait siyang tao, di ba? Sobrang bait, sabi ni Tess, tumango-tango pa. Pero may mga bagay lang siguro na hindi niya nasasabi sa'yo. Hinawakan ni Tess ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scroll na para bang may hinahanap. Nung isang araw kasi, nagbakasyon ako na padaan ako sa probinsya nila. Nagkataon lang naman Itinapat nito sa kanya ang cellphone. Ay, sorry, sabi nito na may peking pagkagulat. Hindi ko sinasadya, akala ko alam mo na. Pero huli na ang lahat. Nakita na ni Lika ang litrato. Gumuho ang mundo niya. Ang oras ay tila bumagal. Ang ingay ng coffee shop ay nawala. Ang tanging naroon ay ang imahe sa screen ng cellphone, si Ramon, nakangiti habang itinutulak ang isang duyan. Sa duyan, isang batang lalaki na tawang-tawa. At sa gilid, nakaupo ang isang babae, ang babaeng nakita niya sa isang litrato sa wallet ni Ramon noon na nakangiting pinapanood sila.
Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Lika. Ang pangalang Elena Mahal. Ang mga lihim na tawag. Ang mga pabulong na pag-uusap. Ang pagpunta sa sanglaan. Ang mga pera na kailangan niyang bigawan ng paraan. Hindi ito para sa isang kapatid o sa isang kamag-anak. Ito ay para sa kanyang sariling pamilya. Isang pamilyang itinago nito sa kanya. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa pagkabigla. Isang galit na nag-ugat hindi lang sa panloloko, kundi sa katotohanang pinagmukha siyang tanga. Siya, si Lika, na laging nag-iingat at may mataas na pader sa paligid, ay nagpabaya. Nagpadala siya sa mga simpleng ngiti, sa isang pirasong gumamela, sa mga sandali ng katahimikan. At sa buong panahong iyon, pinagtatawanan lang siguro siya nito. May pamilya na siya. Ang tatlong salitang binitawan ni Tess ay parang martilyong bumasag sa huling piraso ng kanyang puso. Hindi na siya nakapagsalita. Mabilis siyang tumayo na halos maitulak ang mesa. Ang mukha ni Tess na puno ng nagkukunwaring awa ang huli niyang nakita bago siya padabog na lumabas ng coffee shop. Hindi siya umuwi. Nagpunta siya sa tapat ng apartment building kung saan niya alam na umuuwi si Ramon. Naghintay siya. Ang bawat minutong lumipas ay nagpapatindi sa apoy sa kanyang dibdib. Ang sakit ay unti-unting nagiging purong galit. Gabi na nang dumating si Ramon, pagod mula sa biyahe, may dalang isang bayong ng mga prutas. Pagkakita nito sa kanya, isang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito. Lika, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Pero ang ngiti ay naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa mukha niya. Sinalubong siya ni Lika. Walang pasabi. Walang tanong. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramon, ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na kalye. Gulat na napahawak si Ramon sa kanyang pisngi. Lika, ano ang? Manloloko ka, sigaw ni Lika, ang boses niya ay basag at nanginginig sa galit. Sinungaling! Ang kapal ng mukha mo. Habang ako, parang tangang nag-iisip na mayroon kang may pamilya ka na pala. Teka, saan mo narinig yan? Naguguluhang tanong ni Ramon. Huwag ka nang magsinungaling, dinuro niya ito. Nakita ko. Nakita ko ang litrato. Ang asawa mo. Ang anak mo. Kaya pala laging may Elena Mahal na tumatawag. Kaya pala kailangan mong magpadala ng pera. Pinagmukha mo akong tanga, Ramon. Lika, hindi yan totoo. Sinubukan ni Ramon na magpaliwanag, lumapit ito sa kanya. Pakinggan mo muna ako. Komplikado, Di. Komplikado. Ang salitang iyon. Ang klasikong dahilan ng lahat ng manloloko. Iyon ang huling bagay na kailangan niyang marinig. Huwag kang lalapit sa akin, umatras si Lika, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Ang mga luha ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit at kahihiyan. Huwag mo na akong kausapin kahit kailan. Tinalikuran niya ito, hindi na lumingon pa. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga hikbi at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip, niloko kanya. Pinagmukha kang tanga. Ang init ng sampal sa pisngi ni Ramon ay mabilis na nawala, ngunit ang sakit na dulot ng mga salita ni Lika ay tila mga bubog na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng madilim na kalye, habang pinagmamasdan ang papalayong anino ni Lika. Ang bayong ng mga prutas na dala niya, mga paboritong rambutan ni Lika na galing pa sa kanilang bakuran, ay bumagsak sa kanyang paanan, ang laman ay gumulong sa semento. Manloloko. Sinungaling. May pamilya ka na pala. Ang mga akusasyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Paano? Saan nanggaling ang mga iyon? Litrato. Anong litrato? Pumasok siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto na tuliro. Ang pagod sa biyahe ay nawala, napalitan ng isang nakakabinging pagkalito at sakit. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Bakit hindi siya nakapagsalita? Bakit hindi niya naipaliwanag? Dahil sa gulat. Dahil sa sakit na makita ang galit at pandidiri sa mga mata ng babaeng unti-unti nang nagpapatibok muli sa kanyang natutulog na puso. At dahil sa takot.
Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado? Na si Elena ay hindi niya asawa, kundi kapatid. Na ang kondisyon nito ay isang bagay na pinanatili nilang pribado para protektahan ito mula sa mapanghusgang mundo. Na ang bata ay hindi niya anak, kundi pamangkin na itinuturing niyang sarili. Kung sasabihin niya ang lahat ng iyon, parang ibinubunyag na rin niya ang kahinaan ng kanyang kapatid sa isang taong galit na galit sa kanya. Baka hindi ito maniwala. Baka lalo pa siyang pagtawanan. Ang kanyang pagiging mailap, ang kanyang ugaling iwasan ang komprontasyon para protektahan ang iba, ay muling nanaig. Pinili niyang manahimik. Kinabukasan, sa trabaho, ang hangin ay tila mas mabigat. Ang bawat sulok ng building na dati nagpapaalala sa kanya ng mga ninakaw na sandali nila ni Lika ay ngayon nagpapaalala na lang ng sakit. Sinubukan niyang lapitan si Lika. Nakita niya itong nag-aabang sa tapat ng lobby. Lika, mahina niyang tawag. Lumingon ito. Ang mga mata nito, na dati may kislap kapag nakikita siya, ay ngayon malamig at walang emosyon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na maihalong pandidiri na para bang isa siyang basura na nakakalat sa sahig. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palayo na parang hindi siya nakita. Mas masakit pa iyon kaysa sa sampal. Sa parking lot, sinubukan niya ulit. Hinintay niya itong matapos i-park ang sasakyan. Pakinggan mo naman ako, please, pakiusap niya. Kahit 5 minuto lang. Humarap ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, may apoy sa mga mata nito. Para ano? Para lalo mo akong paikutan? Para magkwento ka pa ng mga kasinungalingan mo? Humakbang ito palapit, ang boses ay mababa at puno ng lason. Alam mo, Ramon, akala ko iba ka. Akala ko, sa kabila ng pagiging simpleng janitor mo, may dignidad ka. Nagkamali ako. Pare-pareho lang kayong lahat ng mga lalaki. Ang bawat salita ay isang saksak. Ang pagbanggit sa kanyang trabaho, ang paghamak sa kanyang pagkatao. Napayuko si Ramon. Wala na siyang lakas na sumagot. Naramdaman niyang wala siyang laban sa galit nito, sa kasinungalingang itinanim sa isip nito. Habang nakayuko siya, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hayaan mo na iyon, Mon. Hindi kanya deserve. Si Maritz. Nakatayo ito roon, may dalang kape, na may ekspresyon ng awa sa mukha. Pero may kakaiba sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay. Tiningnan lang siya ni Ramon, isang malamig at blankong tingin, bago ito tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Maritz na nakatayo roon, hawak ang kapeng hindi man lang niya pinansin. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Ramon sa dati. Naging anino ulit siya. Isang tahimik na janitor na yumuyuko kapag may dumadaan na ginagawa lang ang kanyang trabaho, na hindi na nag-aangat ng tingin. Ang maliit na liwanag na sinindihan ni Lika sa kanyang mundo ay namatay, at ang natira ay ang pamilyar na kadiliman at lungkot. Isang araw, hindi na niya kinaya. Ang bigat sa opisina, ang mga tingin ni Lika, ang sarili niyang kabiguan, lahat ay naging napakabigat. Nagpunta siya sa opisina ng kanilang agency. Mag-file po sana ako ng leave of absence, sabi niya sa duty, 1 linggo lang po sana. May mahalaga lang na kailangan asikasuhin sa probinsya. Pinirmahan niya ang mga papeles at umalis. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa 1 linggo. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang huminga. Ang balitang nag-file siya ng leave ay mabilis na kumalat sa hanay ng mga utility worker. At ang balitang iyon ay umabot sa pandinig ni Lika, na sinadya namang iparating ni Maritz. Para kay Lika, iisa lang ang ibig sabihin nito. Tinatakbuhan na siya ni Ramon. Kinukumpirma nito ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pag-iwas. Tama siya. Isang duwag at sinungaling na manloloko. Pero kung totoo iyon, bakit habang tinitingnan niya ang bakanting hallway na dati tinatambayan nito, may kakaibang kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib? 1 linggo. 1 linggo na wala si Ramon. Sa unang 2 araw, nakaramdam si Lika ng isang uri ng mapait na kasiyahan. Buti nga sa kanya, sabi niya sa sarili. Tama lang na umalis siya, para hindi ko na makita ang pagmumukha niyang manloloko. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, pilit na ibinabalik ang dating siya, ang masungit, walang pakialam, at laging nakasimangot na si Lika. Ngunit pagsapit ng 3 araw, ang kasiyahan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan.
Ang parking lot ay tila naging mas malawak at mas malamig. Ang hallway sa basement, na dati niyang iniiwasan, ay ngayon parang may kulang. Kahit ang kape sa umaga ay tila nawala ng lasa. Araw-araw, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga mata niya ay kusa pa ring naghahanap. Hinahanap niya ang isang pamilyar na anino, isang tahimik na presensya, isang pares ng malungkot na mata. Pero wala. Wala si Ramon. Sa kabila ng galit, isang hindi maipaliwanag na lungkot at pangulila ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Sinubukan niyang labanan ito. Galit ka sa kanya, Lika. Tandaan mo, niloko ka niya. Pero habang inuulit-ulit niya iyon sa kanyang isip, nagsimulang lumitaw ang mga alaala na hindi tugma sa imahe ng isang manloloko. Ang folder na iniligtas nito. Ang note tungkol sa basag na salamin. Ang paraan ng pakikinig nito kapag nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap. Ang simpleng gumamela. Maaari bang magpanggap ang isang tao ng ganoon katagal? Maaari bang ang kabutihang ipinakita nito ay isang malaking kasinungalingan lang? Nagsimulang magduda si Lika, hindi kay Ramon kundi sa sarili niyang desisyon. Masyado ba siyang naging marahas? Masyado ba siyang mabilis humusga? Dapat ba ay nakinig muna siya? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya, lalo na tuwing gabi kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto. Ang litrato sa cellphone ni Tess ay malinaw. Ngunit ang mga mata ni Ramon, noong sinampal niya ito, ay hindi mga mata ng isang taong may kasalanan. Iyon ay mga mata ng isang taong nasaktan at naguluhan. Isang gabi, habang pauwi na siya, napadaan siya sa pantry ng mga staff. Narinig niya ang boses ni Tess mula sa loob, may kausap ito sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang tono nito ay umagaw sa kanyang atensyon. Sabi ko sa'yo, effective, di ba? Narinig niyang sabi ni Tess, na may kasamang mahinang tawa. Ayun, nag-leave of absence. Takot na takot sa multo ni suplada driver. Napatigil si Lika sa paglalakad. Nagtago siya sa isang sulok, kung saan hindi siya makikita. Hay nako, ewan ko ba. Akala mo naman kung sinong maganda. Isang driver lang naman, ang taas ng tingin sa sarili, patuloy ni Tess, ang boses ay puno ng panunuya na hindi niya kailanman narinig mula rito. Well, at least, ako ang nanalo sa huli. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Lika. Ako ang nanalo sa huli. Ang tono ni Tess ay hindi tono ng isang nag-aalalang kaibigan na ayaw siyang masaktan. Iyon ay tono ng isang taong nagtagumpay. Isang taong nag-enjoy sa nangyari. Biglang bumalik sa isip ni Lika ang eksena sa coffee shop. Ang peking pagkagulat ni Tess. Ang aksidenteng kipagpapakita ng litrato. Ang mga salitang, nag-aalala lang ako para sa'yo. Lahat ng iyon ay isang palabas. Isang napakagaling na palabas. At siya ang naging tangang manonood na naniwala sa lahat. Hindi niya alam kung totoo ba ang nasa litrato o hindi. Pero isang bagay ang sigurado na siya ngayon, si Tess ay hindi niya kaibigan. May ginawa itong masama. May motibo ito. Ang galit na nararamdaman niya para kay Ramon ay unti-unting lumipat patungo kay Tess at sa sarili niya. Galit siya sa sarili niya dahil nagpadala siya. Nagpauto siya. Hinusgahan niya ang isang tao nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Pinunasan ni Lika ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang lungkot at pangulila na nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na para kay Ramon, kundi para sa sarili niya. Para sa sarili niyang konsensya. Kailangan niyang malaman kung nagkamali ba siya. At kung nagkamali siya, kailangan niya itong itama, kahit ano pa ang kahinatnan. Kinabukasan, sa kanyang day off, gumawa si Lika ng isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naghanap sa kanyang mga kontak. Nakita niya ang numero ng EC ng janitorial agency na nakuha niya noon mula sa isang kaibigan para irekomenda ang isang pinsan. Huminga siya ng malalim bago tumawag. Hello, good morning. Pwede po bang makausap ang AC? Sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. Nang mailipat ang tawag, ipinakilala niya ang sarili. Hello ma'am, ako po si Loida de la Cruz, pinsan po ni Ramon de la Cruz, yung janitor niyo po. Nanalangin siya na sana ay hindi ito mag-check ng records.
May family emergency po kasi kami at hindi po namin siya makontak sa cellphone niya. Baka po pwedeng makuha ang address niya sa probinsya para mapuntahan namin? Nag-aalala na po kasi kami. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Narinig ni Lika ang pag-type sa keyboard. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Okay, Ma'am Loida, sabi ng babae sa kabilang linya. Ang address na nakafile sa amin ay Barangay Sta. Cruz, San Pablo, Laguna. Salamat po. Maraming salamat. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Lika ang address na isinulat niya sa isang piraso ng papel. Sta. Cruz, San Pablo, Laguna. Ang daan papunta sa katotohanan. Nag-file ng sick leave si Lika kinabukasan. Ang tanging sakit na nararamdaman niya ay ang sakit sa kanyang konsensya, isang lagnat na dulot ng pagdududa at pagsisisi. Bago pa sumikat ang araw, habang ang karamihan sa Maynila ay mahimbing pang natutulog, minaneho na niya ang kanyang personal at medyo luma ng kotse palabas ng syudad. Hindi ang makintab na FE ng kumpanya, kundi ang sarili niyang sasakyan na pinag-ipunan niya ng ilang taon, isang testamento sa kanyang mga pangarap at paghihirap. Habang binabagtas niya ang South Luzon Expressway, ang isip niya ay isang magulong karera ng mga alaala at tanong. Ang galit na naramdaman niya para kay Ramon ay unti-unti nang napapalitan ng takot. Takot na baka nga nagkamali siya. Takot sa kung ano ang madadatnan niya sa Laguna. Takot na baka huli na ang lahat para itama pa ang anumang nasira niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga eksena. Ang pag-aalaga ni Ramon sa folder. Ang pag-aalala nito sa basag na salamin. Ang paraan ng pagngiti nito kapag nagkakape sila. At kasunod nito, ang imahe ng sarili niya, sumisigaw, nanunumbat, nananampal. Napapapikit siya sa tuwing maaalala niya ang hitsura ng mukha ni Ramon matapos niya itong sampalin. Ang gulat. Ang sakit. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Paano kung totoo ang nasa litrato? Paano kung may pamilya nga ito? Ano ang gagawin niya? Haharapin niya ba sila? Magsosorry? O tatakbo na lang ulit, dala ang kumpirmasyon ng kanyang katangahan? At paano kung hindi totoo? Paano niya haharapin si Ramon? Anong sasabihin niya? Sorry, naniwala ako sa isang sismosa. Tila napakababaw na dahilan para sa sakit na idinulot niya. Ang biyahe ay naging isang uri ng penitensya. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay parang isang hakbang palapit sa isang paghukom. Isang paghukom hindi para kay Ramon, kundi para sa sarili niya. Nang makarating siya sa San Pablo, ang abalang ingay ng syudad ay napalitan ng mas payapang kapaligiran. Dumaan siya sa mga kalsadang napapaligiran ng mga puno at mga lumang bahay. Ang hangin ay mas sariwa, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nababawasan. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng munisipyo at bumaba para magtanong. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan dito ang Barangay Sta. Cruz, tanong niya sa isang traffic enforcer. Naku, medyo malayo-layo pa yan, ma'am, sabi ng enforcer. Ikutin niyo pa yung simbahan tapos diretsuhin niyo lang. Pagdating niyo sa may palengke, kumanan kayo. Medyo papasok pa yan. Sinunod niya ang direksyon. Ang kalsada ay unti-unting naging mas makitid. Ang mga naglalakihang bahay ay napalitan ng mga mas simple at maliliit. Nakakita siya ng mga batang naglalaro sa kalye, mga matatandang nagkukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Isang mundong napakalayo sa abalang buhay niya sa Giz. Sa wakas, natanaw niya ang isang arko na may nakasulat na, Welcome to Barangay Sta. Cruz. Ipinasok niya ang kanyang kotse at nagpatuloy ng marahan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan. Ale, itatanong ko lang po sana kung saan dito ang bahay ng mga De La Cruz. Si Ramon De La Cruz po, tanong niya sa isang matandang babae na nagtitinda. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Sino ka ba sa kanya? Kaibigan po. Mula sa Maynila, mabilis niyang sagot. Tumango ang matanda. Ah, Simon. Diretsohin mo lang tong kalsadang to, sa may dulo, yung bahay na may puno ng mangga sa harap. Yun ang sa kanila. Kakarating lang yan kahapon. Nagpasalamat si Lika at muling pinaandar ang sasakyan.
Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ito na. Malapit na siya. Mula sa malayo, natanaw na niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, na may bubong na yero. Sa harap nito, isang malaking puno ng mangga ang nagbibigay ng lilim. Ipinark niya ang kanyang kotse sa kabilang kalsada, sa likod ng isa pang malaking puno kung saan hindi siya agad makikita. Pinatay niya ang makina, at sa katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa bahay. Ano ang gagawin niya? Bababa ba siya at kakatok? O magmamasid muna? Pinili niya ang pangalawa. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya sila. Si Ramon. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya. At sa harap nito, nakaupo sa isang wheelchair, ay isang babae. Ang babae sa litrato. Nag-init ang mga mata ni Lika. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw. Isang bahagi ang gustong umiyak. Ngunit nanatili siyang nakatago sa likod ng puno, paralisado, habang pinagmamasdan ang eksenang unti-unting wawasak sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Nakatayo si Lika sa likod ng malaking puno, ang kanyang mga paa ay tila mga ugat na bumaon sa lupa. Hindi siya makagalaw. Ang tanging nagagawa niya ay magmasid, habang ang eksena sa harap niya ay dahan-dahang naglalatag ng isang kwentong hindi niya inaasahan. Nakaupo ang babae sa wheelchair, nakatingala kay Ramon. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap, isang kislap na parang sa isang bata, puno ng pagtataka at pagtitiwala. Nakaluhod si Ramon sa harap nito, kapantay ng kanyang mukha. Kinuha nito ang isang suklay mula sa bulsa at dahan-dahang sinuklay ang mahabang buhok ng babae. Ang bawat galaw ni Ramon ay puno ng pag-iingat at paglalambing. Walang bahid ng pag-ibigan ng isang mag-asawa. Ang nakikita ni Lika ay isang uri ng pag-aalaga na mas malalim, mas dalisay. Ang pag-aalaga ng isang kuya sa kanyang nakababatang kapatid. Ayan, mas maganda ka na, Elena, narinig ni Lika ang mahinang sabi ni Ramon. Huwag mo nang guguluhin ulit ang buhok mo, ha? Umiti ang babae, si Elena. Isang napakatamis na ngiti. Salamat, kuya. Kuya. Ang isang salitang iyon ay tumama kay Lika na parang kidlat. Hindi asawa. Kapatid. Habang pinoproseso ng isip niya ang lahat, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng bahay. Isang babaeng nasa mga 40 anyos, na may dalang itim na bag, ang bumaba. Magandang umaga, Mon. Kamusta na si Elena, bati nito. Magandang umaga po, doktora, sagot ni Ramon, tumayo ito para salubungin ang bagong dating. Mabuti naman po. Medyo mainit lang ang ulo kaninang umaga, pero okay na po siya ngayon. Doktora. Umupo ang doktora sa isang upuang kahoy sa tabi ni Elena at nagsimulang kunin ang kanyang blood pressure. Si Lika ay nanatiling nakatago, ngunit bawat salita ay dinig na dinig niya. Malaki ang ipinagbago niya mula noong nakaraang buwan, Mon, sabi ng doktora habang isinusulat ang mga detalye sa isang maliit na notebook. Ang bagong gamot at ang regular na therapy ay nakakatulong talaga. Magastos, pero sulit. Kahit magkano po, doktora? Gagawan ko ng paraan, sagot ni Ramon. Ang mga salitang iyon, ang eksaktong mga salitang narinig ni Lika sa telepono, ay mayroon ng ibang kahulugan ngayon. Nga pala, kumusta si Leo sa eskwela? Tanong ng doktora. Ayon po, masaya naman. Laging may star. Top 2 siya sa klase nila noong nakaraang grading, sagot ni Ramon, at sa unang pagkakataon, narinig ni Lika ang purong pagmamalaki sa boses nito. Mabuti naman, sabi ng doktora. Napakaswerte ng batang iyon sa'yo, Mon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan siya pupulutin. Isang malaking sakripisyo ang pag-ako sa responsibilidad sa kapatid mo, at lalo na sa anak niya. Anak niya. Anak ni Elena. Doon na gumuho ang buong mundo ni Lika. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawang puno ng sakripisyo, pagmamahal at matinding sakit. Ang litratong ipinakita ni Tess ay totoo, pero ang kwentong ikinabit dito ay isang kasinungalingan. Isang malupit at makamandag na kasinungalingan. Si Ramon ay hindi isang manloloko. Isa siyang bayani. Isang bayaning nagtatrabaho bilang janitor sa araw para buhayin ang pamilyang iniwan sa kanya.
Isang bayaning nagsasanla ng kung anuman para lang maipagamot ang kapatid na may kapansanan. Isang bayaning tumatayong ama sa pamangkin na hindi niya kadugo. Isang bayaning sinampal niya, minura at hinusgahan. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit hindi ito luha ng galit, kundi luha ng matinding, hindi masukat na hiya at pagsisisi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging isang malaking bato na halos hindi niya kayang buhatin. Paano niya nagawang maniwala sa isang litrato? Paano niya nagawang sirain ang isang taong ang tanging ginawa ay magpakabuti sa kanya? Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magtago pa. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng puno. Ang bawat hakbang sa lupa ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa mga luha. Nauna siyang nakita ng doktora. Mon, sabi nito, bahagyang itinuro si Lika. Lumingon si Ramon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila huminto. Nakita ni Lika ang gulat sa mukha ni Ramon na mabilis na napalitan ng pamilyar na lungkot at pagod. Isang malalim na pagod na ngayon ay naiintindihan na niya ang pinanggagalingan. Wala siyang nakitang galit. Walang panunumbat. Tanging isang tahimik na tanong. Lika, sabi ni Ramon sa isang mahina, garalgal na boses na halos tangayin ng hangin. Anong ginagawa mo rito? Hindi makasagot si Lika. Walang salitang kayang ipaliwanag ang bigat ng kanyang pagsisisi. Walang salitang kayang burahin ang sakit na idinulot niya. Ang tanging nagawa niya ay umiyak habang nakatayo roon sa harap ng lalaking hinusgahan niya, sa harap ng katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Nang makita ni Ramon si Lika na nakatayo roon, basang-basa ang mukha sa luha at nanginginig, ang unang pumasok sa isip niya ay hindi galit. Hindi panunumbat, kundi pagkalito. Paano? Paano siya natunton dito? At bakit siya umiiyak ng ganoon? Ang babaeng matapang na humarap sa kanya at sinampal siya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong mukhang wasak na wasak, at sa hindi niya malamang dahilan, nasasaktan siyang makita itong ganito. Napansin niyang nakatingin ang doktora sa kanila, puno ng pagtataka. Nandoon din si Elena sa kanyang wheelchair, nakatingin kay Lika na may pag-aalala sa kanyang mga batang mata. Hindi ito ang lugar para sa isang komprontasyon. Doktora, pasensya na po, sabi ni Ramon, pilit na pinapakalma ang sarili. Tatawag na lang po ako ulit sa inyo mamaya para sa mga bilin. May bisita po pala ako. Naintindihan naman ng doktora. Tumango ito, umiti ng bahagya kay Lika, at pinaandar na ang kanyang motorsiklo. Nang mawala na ito sa paningin, hinarap ni Ramon si Lika. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng daan, umiiyak, hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Ramon. Ang pagod sa kanyang mga balikat ay tila dumoble. Pinuntahan niya si Elena. Elena, pasok muna tayo sa loob, ha? Magmeryenda ka muna. Maingat niyang itinulak ang wheelchair papasok ng bahay, at nang masiguro niyang abala na ito sa panonood ng telebisyon, lumabas siyang muli. Hinarap niya si Lika. Naghihintay. Ramon Aacoli. Nagsimulang magsalita si Lika sa pagitan ng mga hikbi. Ay yung litrato si Tess hindi ko alam di. Sa halip na sumagot, umupo si Ramon sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod. Tumingala siya kay Lika, at ang pagod sa kanyang mga mata ay hindi na niya sinubukang itago. Ang babae sa litrato, si Elena, simula niya, ang boses niya ay patag at walang emosyon, na para bang isang kwentong paulit-ulit na niyang isinasalay sa isa kanyang isip. Kapatid ko siya. Bunso namin. May kapansanan siya sa pag-iisip mula pagkabata. Nang mamatay ang mga magulang namin, sa akin siya iniwan. Tumingin siya sa malayo. Ang batang kasama namin, si Leo. Anak niya. Hindi namin alam kung sino ang ama. Isang araw, umuwi na lang si Elena na umiiyak at may dinaramdam. Huli na nang malaman namin. Mula noon, ako na ang tumayong ama sa bata. Napapikit si Ramon, inaalala ang bigat ng mga nakaraang taon. Ang perang ipinapadala ko para sa gamot at therapy ni Elena. Para sa pag-aaral ni Leo. Ang cellphone na iyan, itinuro niya ang kanyang bulsa, isinanla ko noong isang buwan para sa dagdag na bayarin sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit ako pumunta sa pawn shop.
Bawat salita niya ay parang isang patak ng asido na tumutunaw sa natitirang lakas ni Lika. Ang bawat paliwanag ay isang sampal sa kanyang mukha, mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya. Si Elena tumatawag siya sa akin, naglalambing na parang bata. Iyon lang ang alam niyang paraan. Tinatawag niya akong kuya mahal minsan. Kaya ang pangalan niya sa telepono ko. Elena mahal. Doon na tuluyang bumigay si Lika. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa harap ni Ramon, sa maalikabok na lupa ng kanilang bakuran, lumuhod siya. Ramon, patawarin mo ko, sabi niya, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Patawarin mo ko. Hindi ko alam ang tanga-tanga ko. Patawarin mo ako. Tiningnan siya ni Ramon mula sa kanyang kinaupuan. Sa isang iglap, nakita niya ang babaeng suplada na sumisigaw sa parking lot. At sa isang iglap, nakita niya ang babaeng nag-abot sa kanya ng kape at pandesal. Ngayon, nakaluhod ito sa kanyang harapan, wasak. Tumayo si Ramon. Lumapit siya kay Lika at hinawakan ito sa magkabilang braso. Tumayo ka, Lika. Ang boses niya ay mahinahon pero may bigat. May otoridad. Umiling-iling si Lika, patuloy sa pag-iyak. Hindi ako karapat-dapat. Sinabi kong tumayo ka. Mas hinigpitan niya ang hawak at pilit niya itong itinayo. Pinilit niyang iharap ito sa kanya. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Tapos na yan. Ang mahalaga, nandito ka na. Sa mga salitang iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Ramon. Ang pader ng pag-iwas. Ang ugaling manahimik na lang. Para sa babaeng kaharap niya, na naglakbay para hanapin ang katotohanan, sulit na harapin ang gulo. Pagbalik nila sa Maynila, may isang bagay na kailangan silang gawin. Magkasama. Sa opisina, hinanap nila si Maritz. Natagpuan nila itong nagpupunas ng mga salamin sa lobby. Nang makita nito silang dalawa na magkasama, namutla ito. Nabitawan nito ang hawak na basahan. Kalmado silang lumapit. Walang sigawan. Walang drama. Si Ramon ang unang nagsalita. Tess, sabi niya, ang boses ay matatag. Mali ang ginawa mo. Nag-iwas ng tingin si Maritz. Hindi ko alam ang sinasabi mo, di. Alam mo, Tess, pagpapatuloy ni Ramon. Sinira mo ang tiwala. Nagsinungaling ka. Nananakit ka ng kapwa mo dahil sa inggit. Sana mahanap mo ang sarili mong kaligayahan para hindi mo na kailangang sirain ang sa iba. Iyon lang. Walang sumbat. Walang galit. Tinalikuran na siya ni Ramon at nagsimulang maglakad palayo. Si Lika ay nagpaiwan sandali. Tiningnan niya si Maritz, hindi ng galit kundi ng awa. Pagkatapos, sumunod na siya kay Ramon. Kinabukasan, nalaman nilang nag-resign na si Maritz. Hindi na ito nagpakita pa. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa labas ng building, binasag ni Lika ang katahimikan. Dinner tayo, sabi niya. Tumingin si Ramon sa kanya. CJ. Ako naman ang manlilibre, dagdag ni Lika, at isang maliit, nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero sa isang kondisyon. Tinaasan siya ng kilay ni Ramon. Ano iyon? Sagutin mo ang tanong ko. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-araw ay napalitan na ng madalas na pag-ulan, ngunit para kina Lika at Ramon, ang panahon ay palaging kalmado at maaliwalas. Ang mga sugat na dulot ng kasinungalingan ay unti-unting naghilom, napalitan ng isang mas matibay na pundasyon ng tiwala at pag-unawa. Wala nang mga ninakaw na sandali. Ang kanilang mga pagkikita ay hindi napatago. Ang mga kape sa umaga ay naging mga hapunan sa gabi sa isang simpleng karinderya. Ang mga pabulong na pag-uusap ay naging mahabang kwentuhan tungkol sa lahat ng bagay, mula sa nakakatawang ugali ng mga kliyente ni Lika hanggang sa mga bagong salitang natututunan ni Leo sa eskwela. Isang Sabado ng umaga, sa halip na magmaneho ng mamahaling easy, abala si Lika sa pagpupunas ng isang puting van na nakaparada sa tapat ng apartment ni Ramon. Medyo may kalumaan na ito, na may ilang gasgas at yupi, pero ang makina ay malakas pa. Ito ang naipundar niyang sasakyan mula sa kanyang mga naipon, ang unang hakbang sa kanyang pangarap. Sigurado ka ba dito, Lika? Tanong ni Ramon habang inaayos ang mga kable sa ilalim ng hood. Amoy grasa na ito pero masaya. Naman, sagot ni Lika, ipinapakita ang isang rolyo ng sticker.
Dahan-dahan niyang idinikit ito sa gilid ng van. Nakasulat dito sa asul na mga letra, De La Cruz de Maculangan Express Delivery. Napangiti si Ramon. Ang haba naman yata ng pangalan. Dapat lang. Para alam ng lahat kung sino ang mga boss, biro ni Lika. Sa tulong ni Lika, natuto si Ramon na gamitin ang kanyang kaalaman sa mga kalsada ng Maynila. Nag-resign siya sa janitorial agency at nagsimula silang tumanggap ng mga maliliit na delivery service tuwing weekend. Hindi pa malaki ang kita, pero sapat na para sa dagdag na panggastos, at higit sa lahat, ginagawa nila itong magkasama. Nakita ni Lika ang isang bagong kumpiyansa kay Ramon, ang kumpiyansa ng isang taong alam na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat ng kanyang uniforme. Nang gabing iyon, tinupad ni Lika ang kanyang pangako. Inaya niya si Ramon sa isang maliit na restaurant. Hindi ito isang mamahaling lugar, kundi isang tahimik na kainan na may tanawin ng mga ilaw ng syudad. Okay, heto na, sabi ni Lika matapos silang umorder. Ang tanong ko. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramon, ang mga matang dati puno ng lungkot, pero ngayon ay may kislap na ng pag-asa. Handa ka na bang maging driver ko? Kumunot ang noo ni Ramon. Driver mo? Di ba ikaw ang driver? Umiling si Lika, isang seryosong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Driver ng buhay ko. Natigilan si Ramon. Sa isang sandali, bumalik ang dati niyang pagiging mahiyain. Umiwas siya ng tingin at isang bahagyang pamumula ang umakyat sa kanyang mga pisngi. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang tumingin kay Lika. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Kinuha niya ang kamay ni Lika na nakapatong sa mesa. Kahit saan pa ang biyahe, Lika, sabi niya sa isang mahina pero matatag na boses. Basta ikaw ang kasama ko. Makalipas ang isa pang buwan, isang maaraw na linggo, ang puting van ay bumibiyahe papuntang Laguna. Sa driver's seat, si Ramon. Sa tabi niya, si Lika. At sa likod, dalawa pa ang kanilang sakay. Kuya Mon, malayo pa ba tayo sa Jollibee? Tanong ng isang masiglang boses mula sa likuran. Malapit na, Leo, sagot ni Ramon nakangiti. Ubusin mo muna yung juice mo. Sa tabi ni Leo, nakaupo si Elena. Hindi na ito naka-wheelchair. Sa tulong ng mas masinsinang therapy, kaya na niyang maglakad ng dahan-dahan. Nakatingin ito sa labas ng bintana, namimilog ang mga mata sa mga nakikitang sasakyan. Ate Lika, tawag nito. Ang ganda mo. Napangiti si Lika at lumingon sa likod. Mas maganda ka, Elena. Ipinark nila ang van sa isang parke. Naglatag sila ng banig sa ilalim ng isang malaking puno at inilabas ang kanilang mga baon, adobo, kanin, at isang buong manok na binili ni Lika. Habang pinapanood ni Lika si Ramon na masayang nakikipaghabulan sa pamangkin nitong si Leo, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ito na ang pamilya. Hindi ito perpekto. Hindi ito karaniwan. Sila ay isang driver na may pangarap, isang dating janitor na may pusong bayani, isang babaeng may isip ng isang bata, at isang batang lalaki na lumalaki sa pagmamahal na higit pa sa sapat. Hindi sila mayaman. Ang van ay luma. Ang buhay ay simple. Pero kumpleto sila. Lumapit si Ramon sa kanya, pawisan ngunit masayang-masaya. Umupo ito sa tabi niya. Salamat, Lika, sabi nito. Para saan? Tanong niya. Para sa lahat, sagot ni Ramon habang tinitingnan ang pamilyang nabuo nila sa ilalim ng punong iyon. Para sa pagtingin mo sa akin, hindi bilang isang janitor, kundi bilang ako. Ngumiti si Lika at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. At sa isip niya, napagtanto niya, hindi pala sa bumper ng kotse nagsimula ang lahat. Nagsimula ito noong natutunan kong tumingin, hindi sa estado ng buhay, kundi sa laman ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon, isang kwentong isinilang sa alikabok ng kalsada at yumabong sa lilim ng pag-unawa. Maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang banggaan hanggang sa huling yakap, naramdaman ko ang iyong presensya, ang iyong pag-asa, at maging ang iyong mga luha. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi lang si Lika at Ramon ang aking nakasama, kundi pati na rin ikaw. Bawat salita ay inilaan ko para sa iyo, na naghahanap ng isang kwentong hindi lang magpapakilig,
kundi magbibigay din ng aral at inspirasyon. Ang kwento ni Lika at Ramon ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tumitingin sa kinang ng sasakyan o sa kapal ng wallet. Ito ay tumitingin sa puso. Sa isang mundong madalas tayong husgahan base sa ating mga uniforme, sa ating mga trabaho, o sa ating mga pagkakamali, naway matutunan din nating tumingin ng mas malalim. Naway mahanap natin ang kabutihan sa likod ng mga nakasimangot na mukha at ang katatagan sa likod ng mga tahimik na pagkatao. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may mga sandaling nagiging si Lika, na mabilis humusga, o si Ramon na pinipiling manahimik. Ngunit ang mahalaga ay ang kakayahang aminin ang pagkakamali, bumangon at subukang itama ang lahat. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang munting binhi ng pag-asa at pagmamahal na manatili sa iyong puso. At ngayon, ako naman ang magtatanong. Ano ang pinakapaborito mong eksena? Anong aral ang iyong natutunan? Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang iyong boses, dahil ang iyong kwento ay kasing halaga ng kwento ni Lika at Ramon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na pagkukwento.